Naiinggit ka nga. Hindi na nga ako nag-aaral mabuti at lalong hindi na nga ako sumasali sa recitation para bigyan kayo ng chance. Kaso, yung maliit mong utak, hindi pa rin kaya. Tapos ngayon, ako pa rin na nagmamalaki. Uy, ang galing naman. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapatawag sa office. Hindi mapapatawag ang magulang ko at lalong hindi ako tatanggalan ng allowance ng tatay ko. Kasalanan mo lahat to eh. Napakasumbongera mo kasi. Napaka-sensitive mo samantalang mahirap ka lang naman. Dapat nga maging masaya ka pa eh. Kasi dumidikit pa rin kami sa'yo kahit amoy tindera ka sa palengke. Daig mo pa nga hindi naliligo ng 10 araw eh. Hindi ka makatanggap ng biro. Ano ngayon kung inaasar ka namin? Eh di tanggapin mo. Kung trip ka naming asarin, ibig sabihin, dapat lang sa'yo yun. Dahil sa'yo napapahama kami. Sa lugar kung saan dapat may pantay-pantay na paningin sa bawat taong naroon, ay mayroong mga taong hindi gustong makibagay sa mas mababa sa kanila at pilit naglalagay ng titulo sa kinabibilangan nila. Parang si Freddy, isang estudyante na nangbubuli sa lahat ng mga tingin niyang hindi karapat-dapat makasama sa kung nasaan man siya nabibilang. Matututunan pa kaya niya ang magpakumbaba at magbago o sadyang daranasin niya ang malupit na ganti ng langit? Pumasok ka na naman kasi kaya tuloy ang antot ng classroom. Naliligo ka pa ba? Nakakasulasok yung amoy mo eh. Lumipat ka nga na upuan. Amoy imburnal ka. Bakit hindi ikaw ang lumipat? Ikaw lang naman ang panay ang angal dyan. Kung hindi ka sana pumasok, wala naman ako magiging problema, di ba? Magsusumbong ka na namang sumbongera ka kahit totoo na mamabaho ka. Hindi ka na naiyak, kababae mong tao. Hindi ka ba nagtataka bakit naglilipatan mga nasa paligid natin? Kung gusto mo ring lumipat, edi lumipat ka. Wala namang pumipigil sa'yo eh. Eh sino ba kasing nagsabi sa'yo magtiis ka dyan? Hindi rin naman kita gustong katabi, ano? Hindi masabi ni Lyra kung sanay na ba siya sa ganong ugali ni Freddy. Simulat sa pool kasi na maging magkaklase sila, wala nang ibang ginawa si Freddy kundi ang guluhin, tuksuhin at inisin siya. Buong maghapon na yun, inaasar siya ng kaklase na mabaho. Kung ano-ano pa ang pangalan na itinatawag sa kanya, dahil nga sa mahirap lang din ang pamilya ni Lyra. Kapag inaasar siyang mabaho, may patakip pa ng ilong si Freddy. At paminsan ay nag-i-spray ito ng pabango. Matapos ang isa nilang klase, lumabas ng silid-aralan si Lyra para puntahan ang kaibigan na nasa mas mataas na baitang kaysa sa kanya. Naghintay pa siyang matapos ang klase ni Jiro bago siya nakitambay roon. Ano na namang ginagawa mo dito? Makikisabay ka na naman? Sungit naman ito. Anong masama? Eh wala ka rin namang kasabay umuwi. Pasalamat ka nga pinagtitiisan kita eh kahit suplado ka. Mabaho ba ako? Yung totoo. Kung mabaho ka, ako ang una magsasabi sa'yo. Palagi ka rito sa classroom ko eh, di ako naman na nakakahiya nun. Bakit ba kasi hindi ka makipagkaibigan dun sa inyo? Matatapos na ang taon, wala ka pang kaibigan. Paano na lang kung graduating na ako? Hindi mo ba alam na first year pa lang dapat may mga kaibigan ka na? Madaling sabihin, mahirap gawin. Bakit nga? Eh parang hindi mo naman alam, lahat ng kaklase ko ayaw sa akin. Kaya nga dito ako tumatambay. Yun na nga eh, nandito ka kasi sa amin kaya kanila pinag-iinitan. Kasi hindi ka marunong makisama. Sa ibang section ayaw mo rin, sa akin mo lang gusto. Baka nga kaya ka inaasar ng mga kaklase mo kasi hindi ka marunong makipagkaibigan. Tapos hindi mo pa i-report sa teacher nyo. Nung nakaraan nga nasuspend si Cecil dahil may pinagkakakalat daw siyang patungkol sa akin. Ako pa rin ang nasisising nagsumbong. Paano pa kaya kung talagang mag-report ako? Sige nga, hindi ko nga alam anong laman ng papel na yon. Malamang hindi maganda kaya nga siya nasuspinde. Tatahitahimik ka lang kasi. Dapat lumalaban ka. Kaya ka ginaganyan nung Freddy. Di ka kumikibo. Sabi mo naman nung una hindi ka niya ginaganyan, di ba? Eh nung first year kami, hindi. Kasi nga magkalayo naman kami ng upuan nun. Ang layo-layo niya sa akin. Eh di ba sinabi ko sa'yo, inilayo ako ni Ma'am Reyes sa kanya mula nung pinagbintangan niya ako dun sa perang nawawala sa kanya. Tapos, nasa kanya naman pala yung pera. Siniksik niya dun sa notebook niya. Gusto lang talaga niya akong hututan ng pera. May nangyari na palang ganyan tapos tinabi pa sa'yo yung tarantadong yan?
Di ko rin alam. Yung advisor namin ngayon na nagbigay ng seating arrangement, hindi naman ako. Gusto ko na nga matapos tong second grading para maglipatan na eh. Loko pala yung advisor mo ngayon eh. Mamaya ay tatabi na naman sa'yo yan. Dapat yan ang una mong i-report dahil palpak humawak ng klase. Tapos wala rin siyang ginagawa dyan sa mga kaklase mo kapag binubuli ka. Di ko alam kung paano naging teacher yan. Bago pa lang kaya siguro wala pang alam. Sige, pagtanggol mo pa. Tapos dito ka tatakbo sa akin kapag nabubuli ka. Tingin mo matutulungan kita? Anong gusto mong gawin ko? Sugurin ko yung kaklase mo? Pasaway ka rin eh. Ikaw rin naman to nagpapakawawa. Grabe ka naman magsalita sa akin. Kung hindi ako scholar dito, tingin mo naman talagang hindi ako kikibo. Yan naman lagi mo sinasabi. Hindi mo lang talaga kayang lumaban. Isang malaking pribadong eskwelahan ang pinapasukan ni Lira. Sadyang mahal ang matrikula pero may mga taong tumutulong sa mga estudyante para makapag-aral doon. Kabilang na si Lira sa nakakuha ng scholarship. Pero maraming patakaran sa paaralan na kailangan niyang sundin kung gusto niyang mapanatili ang pag-aaral doon. Maganda naman ang grado ni Lira. Kaya alam niyang hindi siya basta matatanggalan ng scholarship. Habang ang kaibigan niyang si Jiro ay nagmula sa may kayang pamilya. Naging magkaibigan silang dalawa ni Jiro dahil sa kuya ni Lira na siya ring kaibigan ni Jiro. Kinabukasan, matapos magkaroon ng pagsusuri, kinolekta ng guro ang mga sapatos ng mga estudyanteng hindi sumusunod sa patakaran ng paaralan. Pinagpaa ang mga hindi nakasuot ng itim na sapatos. Kabilang na roon si Lira. Nakasuot lang siya ng medya sa loob ng silid-aralan, habang kalahati sa mga kaklase niya ay pinagtatawanan siya. Dahil doon, mas lalo siyang inasar ni Freddy. Kinuha pa ni Freddy ang ballpen niya habang nagsusulat siya. Mukhang maganda to ah. Saan naman galing to? May pambili ka ng ganito? Wala kang pambili ng sapatos mo? O ano ngayon sa'yo? Ikaw ba ang bumibili ng gamit ko, ha? Ibalik mo na nga yan kapag nasira talaga yan, ha? Anong gagawin mo? Sa halip na awatin ng iba ang pagtatalo na yon, pinagtawanan lang sila. Ikinaskas ni Freddy ang ballpen sa pader hanggang sa mawalan nito ng tinta. Ang isusunod sana niyang sirain ay ang papel ni Lira. Kaya ang nangyari, naghabulan sila hanggang sa labas. Dahil nakamedyas lang si Lira, mapapansin na nangingitim na ito sa dumi. Mas lalo siyang inasar na gusgusin. May katagalan din ang agawan nila ng papel hanggang sa nakuha ni Lira ang gamit niya. Nung bumalik sila sa silid-aralan, saka siya inabangan ng mga tropa ni Freddy. Buti nakakapasok ka pa rito. Ano bang pakialam mo? Ano raw pakialam ko? Ako ang nahihiya sa'yo dahil katabi kita. Siguro kahit magbenta ka ng katawan, walang bibili sa'yo. Nakakadiri ka eh. Daig mo pa yung katulong namin sa bahay. Wala kayong magawang mabuti sa buhay niyo, no? Maghanap kaya kayo ng pagkakaabalahan kaysa andito kayo. Nandidiri ka pala sa akin eh, pero lapit ka naman ng lapit. Di ka pa kasi mag-drop para naman wala nang masakit sa mata rito. Tignan mo nga yung palda mo, sa sobrang kupas, hindi ko alam kung gray ba talaga yan o puti. Tapos yung uniform mo naman naninilaw na. Maski ba Tina, hindi mo malagyan? O baka pati yun wala kayong pambili? Masyado kang pakialamero, alam mo yon? Tatay ba kita? Ikaw bang bumibili ng gamit ko? Mas binabantayan mo pa ako kaysa sa tatay ko eh. Ikaw ba hindi nahihiya? Ang tanda-tanda mo na, second year ka pa rin. Mahina kasi ang utak mo. Matapos yung sabihin ni Lira, nagkantsawa ng mga kaklase nila. Sa inis ni Freddy, sinipa niya ang bangko. Aanin mo yung utak mo, wala ka namang pera. Kami kahit ilang beses akong bumalik, kaya namin bayaran ang tuition ko. Kayo nga kahit sapatos, hindi ka mabila ng magulang mo eh. Malimos ka na lang kaya, baka sakaling may maawa sa'yo. Mapera pala kayo, bakit hindi ka mapagamot ng magulang mo? Ang lala na ng tama mo sa utak eh. Oy, nagsalita. Nalalaban pa ba yung uniform mo? Baka kahit pambili ng sabon wala kayo. O eto 20, pandagdag sa panlamon mo.
Hinagisan nila ng barya si Lyra habang nagpapatuloy ang barkada ni Freddy na asarin siya. Kaya ang ginawa na lang niya, kinuha niya ang libro para iharang sa mukha niya. Sa ganung paraan, hindi niya makikita ang mukha ng mga umaaway sa kanya. Ilang sandali pa, tumabi sa kanya ang isang tropa ni Freddy at inakbayan siya. Para bang may panlalandi, sabay tatawa. Itinulak naman yun ni Lyra. Nagbanta pa siyang hahampasin niya ng libro. Kung mga asar kayo, mga asar lang kayo ha? Oh, bakit? Wala na ba kayo maisip na sasabihin kaya namimisikal na kayo? Hindi ba nakakadiri ako? O tapos hahawakan mo ko? May crush ba kayo sa akin kaya ganyan? Mga mahihirap talaga, napakalawak ng imahinasyon. Ganyan siguro kapag ampas lupa, pakapalan na lang ng mukha. Kasi bakit kayo palagi nagpapapansin sa akin? Hindi na naghintay ng sagot si Lyra. Lumipat na siya ng ibang upuan kasabay noon ng pagdating ng kanilang guro. Mas magiging payapa kasi ang pag-aaral niya kapag malayo sa kanya si Freddy. Nung tanghali na, hindi makalabas si Lyra dahil medyas lang ang suot niya. Kaya nagbabaka sakali siya na may mahihiramang sapatos mula sa ibang kaklase. Itinuro lang sa kanya yung isang pares ng sapatos mula sa isa nilang kaklase na wala roon. Ayoko, baka magalit yun. Paano ka magla-lunch kung magmamatigas ka? Anong oras na Huwag ka na mag-inarte. Wala akong sapatos, paano ako bababa? Wala naman yung taong may-ari Kanino ako magpapaalam? Sa susunod kasi, bumili ka na ng leather para hindi nako-confiscate yung sapatos mo. Ikaw lang ang babaeng hindi marunong sumunod sa rules ng school. Nakakahiya na tayo lang ang section na may babaeng pasaway. Magkano lang naman yan, hindi ka pa makabili. Ginamit niya ang sapatos at nagsabi na kung darating ang may-ari, pasabi na lang na ginamit muna niya. Kinuha na rin niya ang sapatos niyang kinumpiska. Kaya pinagsabihan siyang sumunod sa patakaran para hindi na maulit ang pagkumpiska sa sapatos niya. Wala ka bang pambili ng sapatos? Kung kailangan mo ng sapatos, magsabi ka lang sa akin. Tingnan ko yung mga luma kong sapatos. Magkapaa ba tayo? Okay lang. Pasabi na lang din kay Derek na salamat dito sa sapatos niya. Alis na ako ha. Nagmamadaling umalis si Lyra kaya hindi niya narinig ang sinabi ni Hazel. Ilang sandali pa nung bumalik siya sa silid-aralan, napansin niyang nalipat ang upuan niya sa dulo, kung saan nakalabas ang kwaderno niya na sira-sira na at may mga guhit na bastos. Kagagawa na naman to ng mga kampo ni Satanas. Hayaan mo na sila. Ibalik mo na yung lamesa mo sa pwesto mo. Alam mo namang malakas mang asari ang mga yan. Okay na ako dito. Baka may masabi pa akong iba Ayoko mag-guidance. Matigas din kasi ang ulo mo Kung hindi ka sana ganyan, wala namang mga asar sa'yo. Ang itim-itim mo pa para kang uling. Lahat naman na nakikita ninyo sa akin mali Kayo na ang perpekto. Huwag mo sa aming isisi kung mahirap ka at ngayon lang nakaranas ng aircon. Hindi naman namin kasalanan kung kakulay mo yung blackboard. Sa ganito kami pinanganak Malas ka lang. Sobrang sama ng loob ni Lyra pero wala naman siyang magawa. Nung uwian na, saka siya nagsumbong sa kaibigan niya. Anong gusto mong gawin ko? Sabi ko kasi sa'yo lumabang ka sa kanila, di ba? Bakit hindi ka nagsumbong sa advisor nyo? Kababae mong tao, ginaganyan ka ng mga kaklase mo. Ano mangyayari kapag nagsumbong ako? Alam mo namang walang pakialam yung advisor namin sa akin Ilang beses nang sumugod si mama, wala namang ginagawa ang advisor namin. Nagagalit lang kasi nga dumadagdag trabaho lang daw ako. Yan, yung mga katwiran mong yan kaya ako naiinis sa'yo Magsumbong ka kaya sa kuya mo. Ano, hahayaan mo na lang ba na ganyanin kanila? Paano matututo mga kaklase mo sa ginagawa nila? Alam kasi nilang kapag sa'yo nila ginagawa mga ganyan, walang consequence. Hindi uso yung bait-baitan mo. Nakaka-bad trip ka. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Ibibigay kita sa guard para matuto kang humawak ng batuta. Pukpukin kita Malamang saan pa ba di sa advisor ko. Kasama niya lagi yung guidance natin. Para naman ma-report mo na yung ginagawa sa'yo ng mga kaklase mo. Pagdating nila sa opisina, nakita nila ang ibang guro na abala.
Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad nilang isinumbong kung ano man ang nangyayari kay Lira. Mabilis ang naging aksyon dahil kinabukasan lang din ay ipinatawag ang grupo ni Freddy. Ilang araw ding naging tahimik si Lira dahil nagpipigil si Freddy na guluhin siya. Dahil nga sa reklamo na natanggap nila. Ano, niloloko ka pa ba ng mga kaklase mo? Kahit naman asarin pa nila ako, bahala sila. Next week naman, maglilipatan na kami ng upuan. Sana lang, ilipat ako sa malayo ni ma'am. Sa bagay na yan, medyo alanganin tayo. Bakit mo naman nasabi? Malay mo makita na ni ma'am na sobra na ang pang-aasar sa akin. Hindi na nakakatuwa mga biro nila. Nakakasakit na nga eh. Kulang na lang saktan talaga ako. Kapag ako nasaktan, pasensyahan kami. Talagang makikipag-away ako. Kahapon kasi kasama ko yung kaklase ko magpasa ng mga test paper namin na ire-record. Narinig ko yung ibang mga teacher. Pinag-uusapan nila yung nangyari noong nakaraan. Nagagalit daw yung advisor mo sa'yo. Pinahiya mo raw siya. Nalaman niya kasing nagsumbong ka sa advisor ko. Nag-bypass ka raw. Pambabastos daw yun. Bakit ako? Ikaw ang nagsabing magsumbong tayo sa advisor mo. Bahala ka dyan. Alangan namang ako pa magpaliwanag sa teacher mo. Sensitive niya naman masyado. Tsaka kahit naman sa kanya ka magsumbong, wala rin naman siyang ginagawa eh. Problema niya yun. Problema niya? Problema ko yun. Paano na lang kung itabi niya pa rin ako kay Freddy? Bakit akong ginaganyan mo? Di ko na kasalanan yun. Napaka-immature niya naman. Mag-isip naman siya. Katanda-tanda niya, sisisi niya sa bata yung kakulangan niya. Report natin yung advisor mo, gusto mo? Yan ka na naman sa report eh. Tapos ako mapapahamak? Ako naman yung maiipit dito? Sa akin na naman yung sisi. Basta kapag sinaktan ka nung gago mong kaklase, sabihin mo sa akin, ako na magre-report. Kung takot kang lumaban sa dambuhala mong kaklase, isumbong natin hanggang ma-kick out siya. Babae lang kasi ang kaya nun eh. Nadala siguro dun sa kaklase naming dating binuli niya. Nakipagsuntukan sa kanya eh. Ang yabang-yabang din naman pala niya kaya. Partida, kalahati ng katawan niya yung kaklase naming yun. Mamaya kapag nagsumbong ako sa'yo, makipagsuntukan ka ha? Ano, mapapaaway pa ako dahil sa'yo? Bibigyan mo pa ako ng kasong linis-linis ng record ko. Kapag nangyari yun, wag mo na akong lalapitan. Lumipas pa ang ilang araw na hindi pinapansin o ginugulo ni Freddy si Lira hanggang sa maglipatan sila ng upuan. Si Lira mula sa pangalawa sa likuran ay napunta sa pangalawa sa harapan. Katabi ni Lira ang presidente ng klase pero sa likuran naman niya nakaupo si Freddy. Isang hapon, habang wala ang guro nila, paunti-unting lumalapit si Freddy kay Lira habang may mahihinang patawa. Maya-maya pa, may ipinunas ito sa damit niya. Di ba bagay? Sakto parang taong grasa. Pwede ka nang mamalimos. Ano bang problema mo? May Celtic ka ba? Nagbibiruan lang kami. Masyado ka naman pikon. Ilang araw ka lang natahimik eh. Bakit hindi mo pa ginawang panghabang buhay? Siraulo ka. Hala ka, nagmura ka, bawal yan. Susumbong kita kay ma'am. Tarantado ka pala eh. Bakit hindi mo ipuna sa damit mo yung kamay mo? Nakasing itim ng budhi mo. Akala ko kasi basahan damit mo eh, mali pala. Kasi naman ayusin mo naman yan damit mo. Kulang na lang maging patches ang tahi, basahan na. Mas maputi pa sa damit mo yung kurtina natin eh. O ito, pamunas. Hinagisa ni Freddy ng basahan si Lira sa muka at sa inis ay humawak ng ballpen si Lira. Handa na sana siyang saksakin si Freddy pero inawat siya ng katabi niya. Habang si Freddy at ang kasama niya ay patuloy pa ring pinagtatawanan si Lira. Ang ibang estudyante na ayaw madamay sa gulo, umiwas na lang. Habang si Hazel, nakisali na rin para lang masabi na kampi siya kay Lira. Tahimik na nga yung tao, ginugulo niyo pa. Makita na naman kayo ng mga teacher dyan. Suspension na kayo. Maging maayos naman tayo kahit wala ang teacher. Tara Lira, samahan na kitang maghugas. Para naman hindi masyadong dumikit yan sa uniform mo. Hindi na, okay lang. Pasuyo ako ng gamit ko ha.
Pinabantayan na lang muna ni Lira ang mga gamit niya sa katabi niya. Matapos nun ay nagtungo na sa labas. Inis na inis siya habang naghuhugas ng kamay. Maya-maya pa, may humawak sa balikat niya. Akala niya ay sinundan siya ni Freddy, kaya binuhusan niya ito ng tubig. Anong ginagawa mo? Sira ulo ka ba? Sorry, akala ko sina Freddy eh. Bakit ka kasi nanggugulat dyan? Binati ka lang, nagugulat ka na. Nagkape ka ba? Oy, bakit nasa labas ka? Wala ka bang klase? Nagpaalam ako mag-CR. Boring naman kasi yung teacher namin eh. Nagka-cutting class ka? Bibig mo, huy. Hindi ba pwede nagpahangin lang? Ano nangyari sa damit mo? Nagpapintura ba kayo? Ikaw ba nagpalit ng kulay sa bulletin nyo o dumikit ka lang sa kung saan may grasa? Huwag mo nang tanungin. Nakaka-bad trip lang eh. Nagsisimula na naman kasi si Freddy eh. Nilagan ba naman niya ng tinta yung damit ko? Ang hirap kayang tanggalin oh. Di mo talaga matatanggal yan ng ganyan. Iuwi mo na lang sa bahay nyo. Wala ba kayong teacher? Ang lakas naman ng loob niyang magsimula na naman dyan. Tapos na ba yung probation niya? Siguro, bumabalik na naman yung kademonyuhan niya. Eh hindi siya nababuhay na walang napipikong tao eh. Sinakto niya pang wala yung teacher kasi pinatawag sa meeting. Wala pa naman akong pamalit. Magagalit nito sina mama. Babad mo agad sa bleach pag uwi mo. Wala ka bang panloob? Bakit hindi mo tanggalin yung uniform mo para mabanawan mo na maayos? Basang-basa ka na oh. Ayoko nun. Ang init-init. Ayaw o wala kang pambili? Magpapalusot ka pa eh. Suotin mo na lang yung uniform ko. Basta wag mong dudumihan ha. Balik mo na lang bukas. Ano namang susuotin mo? May t-shirt ako. Tingin mo naman. Baka mapagalitan ka ng teacher mo na naka-t-shirt ka lang. Pagalitan niya, problema niya na yun. Tsaka mag-uuwian na rin naman eh. E di sasabihin ko, nataihan ko yung uniform ko. Magpalit ka na. Nakikitaan ka na dyan. Dapat dyan sa kaklase mo, kinikick out na eh. Di na magbabago yan. Salot sa lipunan. Sinamahan na lang ng kaibigan niya si Lira pabalik sa silid-aralan. Nang maabutan ng dalagita ang isa sa tropa ni Freddy na nakaupo sa upuan niya. Kung hindi kayo gagawa ng pinapasulat ni sir, huwag kayong manggulo ng ibang tao. Perwisyo kayo eh. Umalis ka nga dyan sa upuan ko. Sinong kinakausap niyan? Mga salaula, daig niyo pa walang pinag-aralan sa asal ninyo. Hindi ba kayo tinuruan ng tamang asal ng mga magulang ninyo? Sa bagay nga pala, kaya nga puro pera lang ang kaya ninyong ipagmayabang kasi kulang kayo sa aruga. Hoy, ampas lupa. Kung ayaw mo ng gulo, manahimik ka dyan. O bakit? Naasar ka na? Totoo naman, di ba? Naghahanap kayo ng pansin sa ibang tao kasi magulang ninyo, hindi kayo kayang bigyan ng pansin. Kaya nga siguro, ganyan ang ugali ninyo eh. Kasi, dyan lang kayo nakakakuha ng atensyon. Dyan nyo lang nakukuha ang atensyon ng nanay nyo, di ba? Lalo ka na iniwan ng tatay mo. Sinabing manahimik ka na, di ba? Tinulak ni Freddy sa balikat si Lira na agad namang hinarangan ni Lira ng sampal. Tumayo rin naman ang mga kaklase nila para awatin si Lira. Si Lira lang ang inaawat nila. Nung nagtangka si Freddy na pagbuhatan ng kamay si Lira, pumasok si Jiro para umawat. Hoy, lalaki mo bang matatawag ang sarili mo? Sa laki ng katawan mo, papatulan mo yung wala pang kalahati sa'yo? Ganyan ka ba kaduwag? Babae lang ang kaya mo? Sino ka ba? Bakit ka pumapasok sa classroom namin? Pakailamero ka eh. Mga kaklase ko nga, hindi ako inaawat eh. Tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Ganyan naman talaga yan. Babae lang ang kinakaya. Feeling mataas. Akala mo naman mayaman. Samantalang umaasa lang rin sa ambon ng mga kasamahan niya. Palamunin ng kaibigan. Wala ka kasing kaibigan. Pasalamat ka nga dahil kahit paano binibigyan ka namin ng atensyon eh. Kung hindi dahil sa amin, tingin mo may kakausap sa tulad mong basura? Bulok-bulok na mga gamit mo katulad mo. Ayos lang. Hindi naman ako iniwan ng tatay ko eh. Ikaw, kahit nga nanay mo napapagod na sa'yo eh. Kaya nga wala nang umaaten para manguha ng card mo. Alam kasi nilang wala ka ng pag-asa. Dito sa mga tao mo lang naman kaya magpapansin eh. Dahil kung sa inyo, kahit tatay mo ayaw ka ng balikan kasi nga ganyan ang ugali mo. Tarantado pala to eh. Tama na, tumigil ka na. Kapag nakita ka pa ng teacher nyo, baka mapatawag pa magulang mo.
Madamay ka pa rito sa pulpul na to. Ano ka ba niya? Hoy pakialamero, ikaw ang pulpul. Hindi ka taga rito. Sino ka ba? Boyfriend ka ba niya mabaong yan? May napipikot din pala to. Malandi. Huwag kang aalis. Tignan natin kung sino pulpul sa atin. Nakikialam ka ha. Dumayo ka pa talaga rito ha. Hinawi ni Lira ang pagkakahawak sa kanya ng kaklase. Saka siya lumapit kay Jiro na bakas din sa mukha na nagagalit na siya. Hinila niya ito para kausapin. Bumalik ka na. Baka mahuli ka pa ni sir. Sa ingay namin, malamang may tumawag na doon. Kaya na namin to. Napilitan na lang umalis si Jiro nung nakita nilang parating na ang guro ni Lira. Pero masama ang tingin ng binata kay Freddy na may pangaasar pa rin sa muka. Para bang alam na nilang hindi pa doon natatapos ang lahat. May susunod pang gulo hanggat hindi nakakabawi si Freddy. Wala ka pala duwag! Naging tahimik ang lahat nung naroon na ang guro. Walang nagsumbong ng nangyaring gulo dahil baka pati sila ay madamay. Ganun naman palagi. Walang nagsasabi ng nangyaring gulo. Hinahayaan lang kung may nasasaktan ba o wala. Hanggang sa natapos na ang klase, magkasama na naman ang dalawang magkaibigan. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Anong sabi ng teacher nyo? Wala. Sabi ko naman sa'yo, takot pa rin yun sa teacher namin. Wala namang magsusumbong doon. Ang laki ng katawan, daig pa si Godzilla. Problema ba yun? Sumbong mo. Ilang kaso na lang naman, tanggal na yon. Nakaka-bad trip din mga kaklase mo eh. Aawating ka nila pero yung mayabang na yun, hinahayaan lang. Paano kung saktan ka nun? Anong klase yung mga yun? Nanonood lang sa ginagawa sa'yo. Baka sa susunod, kasama na rin sila sa mambuli sa'yo. Kasama naman talaga sila. Alam ko namang may nasasabi sila kapag hindi ako nakaharap eh. Hindi naman ako syungano. Tapos magtataka ka, bakit wala akong kaibigan sa amin? Obvious ba? Swerte ka lang siguro kasi wala sa mga kaklase mo ang ganyan. Kung meron man siguro, iilan lang, sa amin. Lahat sila. Hindi pa lahat pero karamihan. Pero kahit anong sabihin mo, hindi dapat manakit ng babae yung kaklase mong yun. Bakla yata yun eh. Kulang sa aruga. First year pa lang kami, narinig ko nang nag-aaway magulang nun after ng parents meeting. Ayaw kasing pumunta ng tatay nun sa school. Tapos yung mother niya, nag-aasikaso ng anak niya sa ibang lalaki. Chismosa ka rin no? Paano mo naman nalaman yan? Narinig ko. Kausap niya sa cellphone yung lalaki sumisigaw siya. Bakit daw siya lagi ang umaattend na meeting? May anak din naman siyang inaasikaso. Basta ganun. Kasalanan ko bang malakas ang boses ng nanay niya? Nagkataon lang na nasa labas ako naghihintay kay mama. Hindi ko kasalanang ayaw sa kanya ng pamilya niya, no? Kaya ka nabubuli. Mapapaaway pa ako dahil sa'yo. Pinagkalat ko ba? Hindi naman. Insecure siya dun? Takot siya malaman na ibang tao yon. Bahala siya, nasabi ko na. Hindi na maganda yung mga ginagawa niya. Papa ko nga hindi ako sinasaktan Tapos gusto mo hayaan ko lang siya? Mag-iingat ka lang. Halatang mapagtanim yun. Babalikan ka nun. Madalas na nakikipagpalit na lang ng upuan si Lira para malayo lang kay Freddy. Kahit na anong sumbong niya kasi sa kanilang guro, hindi pa rin siya pinapansin. Kung pagagalitan man si Freddy, hanggang sa salita lang. Hindi talaga ito napapatawan ng anumang parusa. Mayaman ang magulang ni Freddy. Kayang tumbasan ng halaga ang pananahimik ng isang tao. Lumipas ang ilang linggo hanggang sa nagkaroon ng aktibidad sa paaralan nila. Kung saan lahat sila ay nasa labas. Magkasama si Jiro at Lira, kasama ang isa pang mas bata sa kanila. Umalis lang yon matapos na tawagin ng mga kaklase niya. Unang beses na nakita ni Lira ang binatilyo na yon, kaya hindi niya kilala. Pero base naman sa pakikipag-usap ni Jiro, para bang may naging ugnayan na sila noon pa man. O maaaring katulad niya na kaibigan ni Jiro ang kapatid. Sino yun? Si Lawrence? Wala yun. Kapatid nung nakik-out kong kaklase. Madalas kong kasama yung mga yon kapag tumatambay kami sa isa ko pang kaibigan. Mababait naman yung mga yon. Kaso lang may pagkamainitin ng ulo. First year pa kami nung huli ko nakita kuya niya Kalalabas lang sa juvenile center last week. Hindi naman siguro ganun kagrabe ang nagawa niya kaya nakalabas agad. Oo, minor offense lang naman kasi pero kahit na.
Siya? Hindi naman. Hindi gaano, halata namang malayo sa kuya niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita ipapahamak. Pareho silang palaaway, pero hindi naman nananakit ng babae yon. Hindi ka nga alam mukhang babae. Dahil maraming gagawin si Jiro, nagsabi na siya sa kaibigan na hindi niya ito masasamahan. Kailangan niya rin kasing sumali sa laro para sa grado niya. Noong si Lyra na lang ang mag-isa, gumawa ng paraan si Freddy na mapuntahan siya. Inakbayan pa nga ng isa sa barkada ni Freddy ang dalagita para hilahin siya sa walang gaanong tao, kung saan nakita sila ng binatilyo na kanina lang ay pinag-uusapan ni Jiro at Lyra. Asan yung duwag mong boyfriend? Bakit hindi mo kasama? Iniwan ka na ba? Kawawa ka naman. Di ba ang tapang-tapang mo? Ganyan na ba kayo? Hindi nyo kaya makapag-away sa ibang tao kaya ako ang pinagdidiskatahan ninyo? Kasi alam nyo mas mahina ako sa inyo? Makikipagkaibigan lang kami kasi nakakaawa ka eh. Tignan mo, mag-isa ka lang. Lapit kayo na lapit eh. Hindi ko alam kung naiinggit ka, may saltik ka, hindi ka masaya sa buhay mo o sadyang nagpapapansin ka lang. Baka naman may gusto lang kayo sa akin ha, ayaw nyo lang aminin. Kasi kung talagang ayaw nyo ako makita, makausap, kasama, kayo mismong lalayo. Bakit baliktad ang ginagawa nyo? Bakit nga ba? Siguro dahil nandito ka at walang naglalagay sa'yo sa lugar mo. Tingin mo dapat ka talaga nandito? Kayong mga ampas lupa dapat nasa basurang eskwelahan din. Anong pinagmamalaki mo? Yang katalinuhan mo? Ipaparada mo dito sa amin para ikumpara ka sa amin? Naiinggit ka nga. Hindi na nga ako nag-aaral mabuti at lalong hindi na nga ako sumasali sa recitation para bigyan kayo ng chance. Kaso yung maliit mong utak, hindi pa rin kaya. Tapos ngayon, ako pa rin ang nagmamalaki. Uy, ang galing naman. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapatawag sa office. Hindi mapapatawag ang magulang ko at lalong hindi ako tatanggalan ng allowance ng tatay ko. Kasalanan mo lahat to eh. Napakasumbongera mo kasi. Napaka-sensitive mo samantalang mahirap ka lang naman. Dapat nga maging masaya ka pa eh. Kasi dumidigid pa rin kami sa'yo kahit amoy tindera ka sa palengke. Daig mo pa nga hindi naliligo ng 10 araw eh. Hindi ka makatanggap ng biro. Ano ngayon kung inaasar ka namin? Di tanggapin mo. Kung trip ka naming asarin, ibig sabihin, dapat lang sa'yo yun. Dahil sa'yo napapahama kami. Anong sinasabi mo? Kung makitid yung utak mo, wag mo sa aking ipase ang kakulangan mo. Hindi ako ang tatay mo at lalong hindi ko kasalanan kung iniwan ka niya. Nang mapansin ni Lyra na pasuntok na sa kanya si Freddy, ay agad niya namang hinarang ang braso niya sa mukha niya, pero bumagsak pa rin siya sa pagtama ng suntok sa kanya. Tarantado ka o ano ngayon? Ang lakas mo sumagot, di ba? Kumuha ng bato si Lyra kung saan inihampas niya ito sa ulo ni Freddy. Dahil doon, hinawakan siya ng mga tropa ni Freddy. Balak na siyang gantihan pero dumating si Lawrence at mga kaibigan nito. Sila ang tumulong kay Lyra pero naging sanhi sila ng mas malaking gulo. Napatawag ang mga magulang nila. Kasunod naman nun ay ang pagbibintang ni Freddy na gusto nga siyang patayin ni Lyra. Hinampas daw siya sa ulo pero si Lawrence na lang ang umako ng ginawa ng dalaga. Kumusta si Lawrence? Gasgas lang para sa kanya yon. Huwag mo siyang alalahanin. Yung kuya niyang isipin mo. Galit na galit nung makita niyang daming pasa ni Lawrence. Ilang araw ko na nga iniiwasan yun dahil nakaabang lagi dyan sa gate. Hindi ba under supervision pa rin yung kuya niya? Hindi ba makaapekto sa kanya yung ginagawa niya? Kilala ko yung mukong na yon. Galawin mo na lahat, wag lang yung kapatid nun. Ubod din kasi ng angas yung tarantado mong kaklase. Kung hindi ba naman tinamaan ng lintik ang kayabangan nun, gustong-gusto niya yata lagi napapaaway eh. Di na tuminutino. Ikaw na rin na nagsabi na wala ng pag-asa yun. Hindi na ako umaasang magbabago ang buhay nun. Dapat sa mga katulad nun, rehab na ang bagsak. Bakit ka rin naman kasi sumama sa kanila? Alam mo namang walang gagawin matino ang mga yun. Dinala ka na nga sa likod ng school, hindi ka pa nag-isip. Buti at yan lang ang nakuha mo. Paano kung may iba pa nangyari sa'yo? Di mo man lang naisip magulang mo? Parang kasalanan ko. Hinila nila ako. Kung talagang ayaw mo, ayaw mo. Di sana umalis ka, sumama ka pa kasi. Paano kung namatay ka? Yaabang mo rin eh. Tingin mo kaya mo yung mga yon? Ang lalaki ng katawan nun. Mapapagtanggol ka ba niyang bibig mong yan? Ang hilig mo rin kasing sumagot, alam mo naman masasaktan ka.
Kapag hindi ako kumibo, kasalanan ko kaya ako nabubuli. Kapag naman sumasagot ako, kasalanan ko pa rin. Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Lumalayo na nga ako sa kanila. Kasalanan ko bang hindi sila makamove on? Lahat kayo, ako ang sinisisi. Kasalanan ko ba ang lahat? Pasensya na, nababad trip lang talaga ako eh. Kasi naman hindi ko maintindihan yung kaklase mo. Ano bang meron sa'yo? Bakit lagi ka nalang pinag-iinitan? Siguro dahil mag-isa lang ako at walang kaibigan. Kasi kahit kaibigan ko, ako pa rin ang tinuturong may kasalanan. Tingin ng lahat sa akin, kasalanan. Ibig ko sabihin, ikaw, nakakainis kayo. Nagmamadaling umalis si Lyra na ilang linggo ring hindi pinuntahan ang kaibigan. Naiiwang mag-isa lagi si Lyra dahil wala naman siyang ibang kaibigan. Pero naisip niya na maganda na rin yun para wala na siyang marinig na ibang chismis tungkol sa kanya. Isang umaga, nagbigay ng proyekto ang kanilang guro. Kailangan muna nilang bumuo ng isang grupo. Naghanap si Lyra ng pwede niyang salihan dahil karamihan ay kumpleto na. O kaya, ayaw niya ang mga makakasama niya. Nakita niyang parang kulang pa ang grupo ni na Hazel. Pwede bang sumali? Puno na kasi kina Sid, wala pa akong grupo. Puno na kami. May kinukuha lang yung kasama namin. Sa iba ka na lang sumali. Sige. Bago pa man makaalis si Lyra, ay hinila ni Hazel ang isang kaklase nilang nasa likod lang ni Lyra. May grupo ka na ba? Sali ka na sa amin. Tumingin lang si Lyra habang ang kaklase niya ay ngumiti sa kanya. Hayaan mo na yan. Wala naman niyang iaambag sa atin. Baka maging pabigat lang yan. Tapos baka magsumbong pang pinagkakaisahan natin. Nakahanap din naman si Lyra ng grupo kahit na medyo naiilang siya dahil hindi siya pinapansin. Sila ang unang grupo na nakatapos agad. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nagiging payapa ang buhay ni Lyra dahil nakakaisip pa rin ng paraan si Freddy para asarin siya. Kahit na anong iwas ng dalaga, hindi siya makawala sa mata ng kaklase. Isang hapon, habang may kinakausap ang guro nila sa labas, naramdaman na lang ni Lyra ang paggalaw ng bag niyang nakasandal sa kanyang bangko. Tinitigan ng masama ni Lyra si Freddy na nakaupo sa likuran niya. Alam niyang binubuhol nito ang bag niya para mahirapan siyang kunin nito mamaya. O bakit? Kababalik mo lang yan ka na naman. Hindi ka pa nagsasawang mapatawag ang magulang mo? Kasi ako, ayokong mapatawag ang magulang ko eh. Napapagod na ako sa'yo. Inaano kita? Tumigil ka na nga sa paninira ng gamit ko. Kung mahirap ako at wala pambili ng gamit, ano ngayon sa'yo? May karapatan ka na bang lalong sirain ang gamit ko para lang mapatunayang wala akong maipamalit? Porket mas mahal yung gamit mo? Puro ka pera. Mukha kang pera. Sana hindi lang allowance ang pinutol ng tatay mo sa'yo. Patilitid mo. Pananakot ba yan? Masyado ka naman pikon. Nagkakatuwaan lang kami. Wala naman ako sinisira sa gamit mo. Kaya ayaw sa'yo ng tatay mo. Yan lang ba ang kaya mong sabihin patungkol sa tatay ko? Sa bagay, sanay ka naman. Kaya nga kahit sinabihan ka ng last warning na yung nakaraan patuloy ka pa rin. Matagal na kasing wala ang tatay mo Naghahanap ka ng pansin tuloy. Okay, naiintindihan ko. Ang presidente na lang ng klase nila ang nagpasya na ilipat ng upuan si Lyra para hindi na sila laging nagtatalo ni Freddy. Nakakaapekto raw sa ibang kaklase kapag lagi silang nagbabangayan. Masakit din sa tenga ang usapan nila. Isang araw, abala ang lahat sa proyektong ginagawa nila. Maraming kailangang ayusin at baguhin hanggang sa natapos sila. Nung umuwi na ang ibang kaklase ni Lyra, naiwan siya dahil kailangan niyang maglinis. Nung lumabas siya saglit para kunin ang walis sa kabilang silid-aralan, nakita niyang inihagis ni Freddy ang bag niya palabas ng pinto. Wala na sanang balak si Lyra na pansinin ng kaklase niya, pero lalo talagang nang aasar si Freddy. Hindi siya tinitigilan hanggat hindi siya nagagalit ng sobra-sobra. Para bang gusto talaga ni Freddy na pumatol sa kanya si Lyra para lalong lumala ang gulo. Ang lakas ng tama mo, no? Ano bang problema mo sa gamit ko? Mukha kasing basura kaya tinulungan ko na kayong magligpit. Ayan, walisin mo na.
Bakit kaya hindi ang mukha mong walisan ko? Pulutin mo yan. At anong gagawin mo? Tatawagin mo yung jowa mong duwag? Sa pikon ni Lyra ay kinuha niya ang bag ni Freddy. Inihagis niya ito sa malayo. Dahil sa galit ni Freddy, itinulak niya ang dalaga kaya napaupo ito sa sahig. May 2 kaklase pa ang humarang kay Freddy nung mapansin na balak ngang manakit ng binata. Pinagsabihan nila si Freddy na wag nang pumatol sa babae. Tumayo na si Lyra habang nakikipagtitigan ng masama sa kaaway. Sa susunod na hawakan mo ang gamit ko, hindi lang yan makukuha mo. Basagin ko pa yung mukha mo eh. Yung mga ginagawa niyong lahat sa akin, tingin mo hindi babalik sa inyo? Mga demonyo kayo! Kaya yung ginagawa ninyo, malaki rin ang karma na babalik sa inyo. Lahat ng ginawa ninyong masama sa akin, babalikan kayo ng doble pa. Tandaan mo yan. Hindi magtatagal ang kayabangan mo ang unang lalamon sa'yo. Hindi na talaga ako makapaghintay na karmahin kayo. Mga buwisit! Natatakot naman ako. Mas nanginginig ka pa nga sa akin eh. Tumayo ka muna na maayos bago ka mambanta ha. Magpasalamat ka kung wala tong 2 na to, hindi lang yan ang aabutin mo. Itali nyo aso nyo, baka mangagat. Tahol lang tahol si Lyra eh. Aw! Aw! Bago lumabas ay binagsak pa ni Freddy ang isang upuan sa harap niya. Galit na galit si Lyra habang nakatitig kay Freddy. Nagpakalma muna ang dalaga bago siya nagpasya na magpatuloy sa paglilinis. Nagpresenta na rin siyang maglalabas ng basura dahil gusto niyang maghilamos. Baka sakaling bumaba ang inis na nararamdaman niya sa kaklase. Paglagay niya ng basurahan sa likod ng eskwelahan nila, napansin niyang nakatayo si Jiro malapit sa gate at tila may pinapanood. Paglapit niya, napansin niya si Freddy kasama ang ilang lalaki na parang nagkukwentuhan lang. Nung nakita siya ni Jiro, sumenyas ito sa kanya na pinapaalis siya. Gusto niya pang magtanong pero hindi na niya ginawa. Sinunod na lang niya kung ano ang utos ng kaibigan. Nung pauwi na siya, naabutan niya si Jiro na naghihintay sa kanya. Sino yung mga lalaki kanina? Tsaka bakit nandoon ka? Bakit kasama nila si... Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Yung bunganga mo pa naman ang lakas. Bakit? Ano bang meron? Bakit kasama niya yung tabatsoy na yun? Wala, nanood lang ako. Huwag ka na maingay. Ano, hindi ka nagalit? Ay, oo nga pala. Nagtatampo pa ako sa'yo. Nakalimutan ko na. Ewan ko sa'yo. Ano, sasabay ka ba? Bahala ka nga dyan. Daig mo pa sa kasungitan ng kuya ko eh. Ako na nga napapagkamalang kuya mo eh. Sunod ka kasi ng sunod. Sugod ka naman ng sugod. Sasagot ka pa eh. Sumabay ka na nga, wala ka naman ang gagawin. Nga pala, huwag mo sasabihin kahit kanino yung nakita mo ha. Sino ba kasi yung mga yun? Bakit kasi kasama niyo yung mga lokong yun? Bakit nandun ka ha? Nakikisali ka na ba ngayon sa gulo nila? Hoy, ikaw ha? Alam mo, ang dami mong tanong. Pagpagin mo nga yung palda mo, dumi-dumi. Kung saan-saan ka na naman umupo no. Buti sana kung ginusto kong umupo. Napaupo lang ako dahil tinulak ako ni Freddy kanina. Buti na lang at hinarangan ako ni Sid. Kung hindi, nabugbog ko na yun. Yabang nito, akala mo naman kaya mo talagang lumaban. At least hindi ako iyakin, no? Ewan ko rin kasi dyan sa kaklase mo. Hindi ko alam kung bakit ang init ng dugo sa'yo. Ilang beses nang nasuspend, hindi pa rin tuminutino. Kinain na yata ng kayabangan niya yung natitirang brain cell niya. Nag-iisa na nga lang. Kung nakita ko lang sana yun, nasapa ko na yung tarantadong yun eh. Wow, concern. Hindi man lang nga ako nagawang puntahan. Lakas ng loob mo magsabi ng ganyan. Anong klaseng kuya ka? Pinababayaan mong kapatid mo. Drama mo naman, umayos ka nga. KJ. Sino ba kasi yung mga lalaki kanina? Parang namumukhaan ko yung isa eh. Aminin mo, drug addict ba yon? Mukhang mga sanggano ah. Parang gano'n na nga, huwag ka na magtanong, basta wala kang alam sa nangyari kanina. Kung ano man ang gawin nila, labas na tayo doon, ayos ba? Oo na, kahit wala naman talaga akong alam. Matapos ang araw na yon, hindi na nagpapakita si Freddy sa kanilang klase. Pero kahit ganun pa man ay parang wala ring pakialam ang mga guro. Hanggang isang araw, may kumalat na lang na video patungkol kay Freddy. Nakahubot-hubad si Freddy at nagsasayaw habang punong-puno ng pasa ang katawan.
Nakasabit sa kanyang leeg ang mga salitang huwag tutularan. May mga taong nakikitang padaan-daan sa paligid niya, pero may mga maskara at may mahabang itim na kapa. Pati mga tropa ni Freddy ay pinagtatawanan na siya. May ibang naaawa, pero may ibang nagsasabi na tama lang daw sa kanya ang ganon. Masyado kasing pasikat eh. Yan ang nakuha niya. Hindi man lang nahiya. Pinangalandakan niya pa talaga yung katabaan niya. Nakakadiring tingnan. Ang peke talaga nito. Nung nandito yung tao, kamping-kampi. Ngayon daming sinasabi. Mahirap na talaga magtiwala sa tao ngayon. Ano namang binubulong-bulong mo dyan? Alam mo ba pinag-uusapan namin? Baka kahit internet wala kayo. Kaya manahimik ka na nga lang dyan. Wala na kasing namamansin sa'yo kaya naghahanap ka ng pansin. Ako ba kausap mo? May iba pa nga ba? Ikaw lang naman ang nasa tabi namin Pagpatuloy nyo lang usapan nyo. Nagbabasa lang ako ng mga sinulat ko dito. Ako na naman. Paglabas ng silid ay pinuntahan ni Lyra si Jiro na may kausap na isang lalaki. Pinag-uusapan nila ang nangyari kay Freddy na hanggang ngayon ay nasa ospital at nagpapagaling. Nang makita ng lalaki si Lyra, agad din namang umalis ito. O ano yung pinag-uusapan nyo? Hindi mo ba alam yung nangyari sa Freddy na yun? Sigurado naman akong kalat na sa classroom niyo ang mga bali-balita. Tungkol sa video? Ano meron dun? Hindi yun. Nakita daw kasing walang malay si Freddy sa kanto. Walang nakakita kung sino may gawa. Tapos? Hindi mo man lang ba kakamustahin? Sino ba siya para kamustahin ko? Buhay pa naman, di ba? Buhay pa naman. Nakomatose lang ng 2 linggo. Pero ayos na siya. Nagpapagaling na lang sa ospital. Ayun lang pala. Ayan ang problema dun. Buhay naman pala. Huwag ka muna maglalapit sa akin. Oy, bakit naman? Wala naman akong kinalaman sa nangyari dun sa bully na yun, no? Hindi ko naman sinabing ikaw may gawa. Baka lang madamay ka kasi. Saan naman? Bahala sila kung anong iisipin nila. Basta malinis ang konsensya ko. Walang nag-iisip ng masama sa'yo. Pinapaiwas lang kita. Bakit kasi hindi ka nalang makipagkaibigan sa kaklase mo? Total, wala naman na si Freddy. Tanggal na siya sa school. Bakit siya natanggal? Hindi ba siya yung biktima? Nakipag-away kasi siya dun sa tagalabas. Alam mo namang may last warning na siya, di ba? Hindi na rin naman siya makakapasok sa lagay niya. Kaya kung ako sa'yo, makikisama na ako sa mga kaklase ko. Ano? Magiging peke din ako gaya nila? Ang papangit ng ugali ng mga kaklase ko. Nakita mo naman kung paano sila magbulag-bulagan nung ako yung naaagrabyado. May mga oras pang pinagkakaisahan nila ako dahil napagkakatuwaan lang. Nanahimik lang sila ng ilang linggo dahil wala si Freddy. Kakalimutan ko na ba kaagad yun? Alam mo, mapagtanim ka rin eh. Bakit sa akin lapit ka ng lapit? Kahit na ganyan ka at madalas mo akong pagtabuyan, hindi mo naman talaga ako pinapaalis. Hanggang salita ka lang naman. Kung gusto mong umupo dyan sa loob ng classroom nyo, wala akong pake. Di pumasok ka. Basta ako, dito lang ako. Tatambay ako dito sa inyo. Buti pa mga kaklase mo. Gustong gusto ako nandito Ang dami nitong angal. O sige, sabihin nating dito ka. Pero sabihin mo nga, lahat ba ng kaklase mo hindi ka tinuring na maayos? Yung iba. Yun naman pala Hindi lahat ng oras nandito ko. Matuto kang makayalubilo. Para kung may magbalak na bulihin ka ulit, hindi ka na mag-isa. May tutulong sa'yo. Ayoko pa rin tumambay sa classroom. Ako lang naman ang laging laman ng usapan nila Tapos gusto mo magstay pa ako dun? Kung ayaw mo akong kausap, andyan naman sila Kasalanan ko bang napunta ako sa klase na puno ng mata pobre? Bakit ka kasi makikipagkaibigan sa mga kaklase mo mata pobre? Sila lang ba ang tao ron? Ano ba kasing ginawa mo? Patungkol ba to sa nangyari dun sa lokong yun? Basta bumalik ka na dun sa klase nyo bago ka maabutan ng ring ng bell. Hindi ba maigpit ang teacher nyo? Sasabay ka ba mamaya? Hintayin mo ako ha? Sige, mamaya na lang. Sa labas mo na lang ako hintayin. Bago pa matapos ang klase ay nag-anunsyo ang guro nila na nasa ospital ang kaklase nilang si Freddy. Nagtanong ito na kung sino man ang gustong dumalaw, maaaring maglista para maipaalam nila sa mga magulang. Pagkaalis ng kanilang guro, pinag-usapan ng mga estudyanteng mag-aambagan para sa dadalhing regalo sa kaklaseng nasa ospital. Si Hazel na ang mangongolekta ng pera dahil siya na ang nagpresenta na bibili ng regalo.
Habang ang lahat ng estudyante ay gustong sumama, nakatulala lang si Lira sa labas ng bintana. Naghihintay siya ng uwian, kaya kinalabit na lang siya ni Hazel. Ikaw, magkano iaambag mo? Sasama ka naman, di ba? Para naman walang masabi ang ibang section. Yung ibang hindi makakasama ngayon, pwede naman sa susunod kung may gagawin ka ngayon. Kaso, baka iilan na lang kayo, kaya sumama ka na ngayon. Bakit naman ako sasama at mag-aambag? Hindi naman yan para sa klase. Tsaka hindi naman kami close, no? Hindi niya kawalan kung hindi ako sumama. Kung gusto niyo magpunta, sige lang. Kayo na lang. Kahit anong sabihin mo, kaklase mo pa rin siya. Walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo. Hindi ka ba naawa sa tao? Kakagising niya lang matapos mag-agaw buhay. Para ka walang pakiramdam. Naging katabi ka naman niya. Anong klase ka namang kaklase? Maliit na bagay hindi mo pa maibigay. Ngayon, alam niyo ang salitang kaklase. Sa yabang niyang yon, hindi na ako nagtataka. Buti nga at yun lang ang nakuha niya. Ang lalim naman ng galit mo dun sa tao. Nakikipagbiruan lang naman sila sa'yo. Napaka-sensitive mo naman. Ilang beses na nga nasuspend yung tao dahil sa'yo. Hindi ka pa rin makamove on. Ang tigas naman ng puso mo. Kung wala kang pang-ambag, sabihin mo na lang. Kaya nga, alam mo naman palang wala akong pera. Kayo na lang. Di ba nga mahirap lang kami? Bakit hinihingian mo pa ako ng ambag ko? Kaya ka na pag-iinitan dahil dyan sa ugali mo eh. Hindi ka marunong makisama. May nangyari na nga masama sa kaklase natin, nagmamatigas ka pa. Akala mo naman perpekto ka. Bakit? Wala ka bang ginawang mali? Hindi ka marunong magbigay sa ibang tao. Kaya siguro kayo mahirap. Hindi porket ayoko makipagplastikan sa inyo, pwede nyo nang gawing dahilan yun para pagdiskitahan ninyo ko. Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, siya ang may gawa nun sa sarili niya. Alam mo bang ibig sabihin ng karma? Hindi ko kailangan pilitin ng sarili ko makipagpekean para lang may mapagmalaki ako sa ibang section, no? Imahe mo lang naman ang iniisip mo eh. May pakikisama ka pang nalalaman, plastic ka naman. At kahit mamatay pa siya, hindi ako makikilibing para lang sa sinasabi ninyong pakikisama. Pare-pareho naman kayo mapanghusga eh. Pinagkaiba mo lang sa talikuran ka nananaksak. Magsama-sama kayo. Pero wag niyo na akong idamay. Kung ano man na nangyari sa kanya, hindi ko kasalanan yon. Masyado siyang mayabang. Akala mo lahat ng lugar pagmamay-ari niya. Hindi niya alam na darating din yung karma na para sa kanya. Kaya wala kang kaibigan kasi ganyan ang ugali mo. Napakasama ng bibig mo. Mabuti nga sa'yo't naranasan mo yan. Kulang pa nga eh. Masama kasi ang ugali mo. Nasaktan ka lang naman ng minsan, pero isang beses lang yun. Hindi ba kasalanan mo rin kasi sumasagot ka? Anong kinagagalit mo dyan? Feeling victim? Ganun pala yun? Dapat pala sinaktan nila ako na walang dahilan. Dapat pala, hindi ako kumibo sa mga sinasabi nila. Paano bang gusto mo? Yung hindi ako kumikibo? Wala pala akong karapatang magtanim ng sama ng loob, ganon? Hay, nagsalita ang santa. Akala mo naman ubod ka ng linis. Hindi kasi ikaw ang pinagtripan kaya nasasabi mo yan eh. Anong gusto mo? Patawarin ko siya para gumaan yung loob mo? Hindi nga siya nagsisi sa mga ginawa niya. At mukha namang hindi rin niya alam na mali siya. Tapos gusto mo makipagplastikan ako at sumama dyan sa pakikipagkapwa ninyo? Masira pa yatang ulo mo kesa sa kanya? Oh, kayo na ang may mabuting puso. Kayo nang mabait. Ako nang mali. Oh, masaya ka na? Inayos ni Lira ang kanyang gamit at naghanda para umuwi habang tinitigan lang siya ni Hazel ng masama. Pinaliwanag na lang ng presidente nila na wag nang pilitin si Lira at hayaan na lang siya. Nabalitaan na lang ni Lira ang nangyari kay Freddy. Sinabi ito sa kanya ng isa nilang kaklase. Nung dumalaw raw sila sa ospital, nakita nilang sobrang kawawa si Freddy. Ang sabi pa sa kanila, hindi na raw ito makakalakad dahil durog na ang buto sa tuhod. Mas malala pa nga raw noong nakita siya. Halos gusto na raw siyang patayin nung bumugbog sa kanya. May mga natamaan daw sa lamang loob niya na naging mas delikado. Mabuti na lang daw at mayaman sila kaya may nagastos para sa ibang operasyon. Halos hindi na nga raw makilala ang mukha ni Freddy dahil punong-puno ng pasa ang mukha niya. Wala rin daw itong ibang sinabi kundi patawad. Hindi nila alam kung para kanino yon. Wala namang pakialam si Lira dahil iniisip niyang tama lang naman na nangyari yon kay Freddy. Dahil ba naman sa kasamaan ng ugali nito?
At ang dami na rin niyang nabuli noon, hindi lang si Lyra. Pero akala ni Lyra, doon na matatapos ang lahat. Pero may ipinagkalat si Hazel na siya raw ang nagpabugbog kay Freddy. Dahil siya lang naman daw ang may motibo. Dahil doon, naging tampulan ng chismis si Lyra. Binalikan din siya ng mga tropa ni Freddy pero mas matapang na siya at lumalaban na siya. Nahuli din ang mga tropa ni Freddy kaya natanggal sila sa paaralan. Habang si Hazel na nagkalat ng maling balita, nagkaroon ng lamat ang record sa paaralan. Panira ka talaga ng records, no? Bakit? Ayaw mong may ibang taong malinis ang records? Gusto mo pang itulad ako sa'yo? Sinabi ko bang makipag-away ka? Dinadamay mo pa ako dyan sa kaguluhang ginawa mo. Wala nga ako kanina. Paano mo naman nasabing kasama ako sa mga nagpapakalat sa kasamaan ng ugali mo? Ako ba nagsabi sa'yong lumaban ka? Bakit sa akin mo sinasabi yan? Hindi ako nagsumbong sa mga ginawa ninyo. Kasalanan ko bang nilaglag ka ng kaibigan mo? Wala akong alam sa sinasabi mong dinamay kita. Bakit hindi mo tanungin yung malalapit sa'yo? Natatakot ka kasi kaparehas mong plastic? Ganon? Buti pa sila honest. Alam nila kung sinong dapat ang ituro. Hindi ba totoong ikaw naman na nagkalat na may galit ako kay Freddy kaya ako sinugod ng mga tuta niya? Sinabi mo pang baka akong nagpabugbog sa kanya pero mali ka. Hindi ako mag-aaksaya ng pera at panahon para lang makaganti sa kanya, no? Sa sama ng ugali niya, hindi imposibleng balikan siya ng mga nagawa niya ng masama. Pwede mo sabihing nakita ko may mga kasama siya nung huling araw na nakita siya. Pero, hindi mo pwedeng sabihing ako ang may pakananon. Hindi ko nakasalanan kung kinain siya ng kayabangan niya. Kung hindi niya pala kilala, o kung alam niya namang may gagawing hindi maganda sa kanya, bakit pa siya sumama? Kung hindi rin naman sobrang taas ng pride ng kaibigan mo, hindi rin naman siya mapapahamak. Kasalanan ko bang imbis na sumigaw siya ng tulong, nakipag-angasan pa siya sa mga yon? Diba? Sinabi ko na sa kanya na may balik na karma mga ginagawa niya . O ayan na mismo yon. Hindi lang siya ang makakarma. Alam kong lahat kayong mga taong nang aapi. Anong karma pinagsasasabi mo? Hindi yun totoo. Ang totoo, lumabas din na alam mong may nangyari sa kanya, tapos hindi ka man lang nagsalita. Alam mong may kasalanan ka din, di ba? Kung talagang ayaw mo may mangyari kay Freddy, bakit hindi ka nang hingi ng tulong? Hindi ka ba nag-iisip? Kung marami sa kanyang nakapalibot, baka masasamang tao yun. Pero halata namang ginusto mo rin na may mangyari sa kanya dahil wala kang ginawa. Tapos ngayon, nagmamalinis ka? Siguro kaya hindi ka nagsalita kasi kilala mo ang mga bumugbog sa kanya. Itigil mo na nga yung magtatago sa karma na yan. Ikaw ang masamang tao, kaya dapat ikaw ang makarma. Anong gusto mong sabihin ko? May nakita ako mga lalaking kasama ni Freddy? Nagkakatuwaan pa nga silang naglalakad palayo? Ganon? Ginagamit mo ba yung utak mo? May maipakalat ka lang kasing balita, sige ka lang ng sige. Panay ka ng bibig mo. Hindi mo ginagamitan ng utak, nagmamataas kayo samantalang dinaig pa kayo ng mga taga-squatter mag-isip. Nung panahong ako ang pinagdidiskitahan nila, may nagsalita ba sa inyo? Wala, hindi ba? Hinayaan nyo lang. Ngayon dahil si Freddy ang napag-initan, ako pa rin ang may kasalanan. Bago mo sabihan ang mga ibang tao na dapat ipagtanggol ang iba, tanungin mo muna ang sarili mo kung kayang bang gawin yon sa kapwa mo. Hanap kayo ng hanap ng sisisihin kahit kayo naman ang may mali. Masyado kayo mapagmalinis, pare-parehas naman kayo. Ipinagkaiba mo lang sa kanila, patago ka kung tumira. Ang peke mo, plastic ka. Hindi namin kasalanan kung pinanganak kang mahirap, hampas lupa ka. Kung naging mayaman ka lang, tingin mo walang tutulong sa'yo? Bakit ka namin tutulungan? Hindi ka nga makabili ng pagkain mo tapos gusto mo magpaka-charitable kami? Anong mahihita namin doon? Baka hingan mo pa kami ng pera pambili ng uniform mong basura. Bakit kasi nasama ka pa sa section namin? Kung hindi sana ikaw ang kasama namin, tahimik kami ngayon. Ikaw lang ang natatanging problema ng section. Nakakahiya ka. Kung ang mga estudyante may karapatan lang graduate dito ay yung mga katulad ninyo, matagal lang sira ang pangalan ng school na to. Kayo ang nakakahiya. Tinuringan kayong dapat may class, tapos pang low class kung mag-isip. Hindi kasalanan ng pagiging mahirap, pero nagiging mali lang dahil sa pagiging mapangmata ninyo. Kapag nawala ang pera mo, kawawa ka. Sa ugali mong yan, kakailanganin mo ng pera kasi yun lang ang kaya mong ipagmalaki dahil kahit anong kinis at puti mo, kung ganyan ang ugali mo na mas masahol ka pa sa aming tinatawag mong hampas lupa. Pero kung ako sa'yo, kung talagang ayaw mong madagdagan pa yung mga kaso mo, manahimik ka na lang bago ako mainis at i-report ka ngayon.
Nagsisimula ka na naman ng away. Baka sa susunod, ikaw naman ang makarma. Eh di i-report mo. Sinong tinakot mo? Samantalang hindi ka naman makakapag-aral dito dahil tanggal ka na sa scholarship, di ba? Dapat lang yan sa'yo. Tingnan natin kung makatagal ka pa. Baka bukas lang hindi ka na makapasok. Basagulera na nga, sumbongera pa. Saka mo sa akin sabihin na hindi mali ang pagiging pulubi mo kapag kaya mo pa rin magpakita dito pagkatapos nito. Hindi ako takot sa karma dahil hindi naman yan totoo. Mga katulad mong hampas lupa lang ang naniniwala sa karma. Bumalik si Lyra sa loob ng opisina ng prinsipal para tanungin kung ano ang pwede niyang gawin para hindi matanggal sa scholarship. Pero hindi na gustong bigyan ng pagkakataon ng prinsipal ang dalagita. Walang ibang maisip na solusyon ang magulang ni Lyra, kaya't napilitan silang lumapit sa kamag-anak nilang kasalukuyang direktor ng paaralan. Ipinaliwanag nila rito ang nangyari. Humingi rin ang mga magulang ni Lyra ng karapat-dapat na aksyon sa dinanas ng kanilang anak. Pinatawag naman ang mga sangkot sa pambubuli kay Lyra, maging ang mga guro na hindi ginawa ang tungkulin nila para protektahan ang kanilang estudyante. Nagkaroon ng maraming pagsisiyasat para lang mabigyan ng tamang parusa ang sino mang dapat parusahan. Damay na lahat ng kaibigan ni Freddy. Dahil doon, nagkaroon na ng mas payapang buhay si Lyra sa loob ng paaralan nila. Hindi lang siya, maging ang mga taong nakaranas ng pambubuli. Nung natapos na ang lahat ng problema, nakipagkita na ulit si Lyra sa kaibigan niya. Paano ba yan? Pwede na ulit akong pumunta-punta dito? Pwede ka nang hindi matakot. Takot? Bakit naman ako matatakot? May inaabangan lang ako na balita kaya hindi muna kita pinapalapit sa akin. Naalin? Tungkol sa mga nangbugbog kay Freddy? Karma niya yun. Hindi mo naman kasalanan yun. Bakit kasamahan ka ba ng mga yun? Bakit magigilty ka? Baka naman ikaw ang nagbayad sa gang na yon, ha? Wala naman akong kahit anong problema sa kanya eh. Mag-aaksaya pa ba ako ng oras? Tsaka kaya kong solusyonan ng mga problema ko. Hindi ko na kailangan ng ibang tao. Tingin mo ba hindi ko kaya ang sarili ko? O kaya nga, bakit ka matatakot na palapitin ako sa'yo kung wala ka namang ginawang kasalanan? Kasi nga kasama nila ako nung nangyari yon. Nandun ako, di ba? Ako pa nga yung nagturo kay Freddy. Nakita mo pa nga ako nakatayo sa gate eh. Paano na lang kung ituro nila ako? Paano kung may ibang nakakita? Alam na mga kaklase mong sumugod ako ng minsan sa inyo eh. Kapag sinabi nila may galit ako sa tarantado mong kaklase at akong leader nun, ano magagawa mo? Madadamay ka pa. Kargo na naman kita. Alam ko namang wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Eh di sabihin mo yung totoo. Ay naku Lyra, tingin mo ganun lang kadali yun? Sino magpapatunay na wala akong kasalanan? Yung mga nambugbog kay Freddy na hanggang ngayon hindi nila makita? Hindi nga makausap yung kaklase mo ngayon. Alam mo bang nakakulong na lang siya sa bahay dahil sa mga comments sa kanya sa social media? Lahat ng magulang, kapitbahay nila lagi nakaabang sa labasan nila. Tapos kung ano-ano pang nakavandal sa gate nila. Tarantado kasi ang mayabang mong kaklase. Yan ang napapalaan niya sa buhay. Kung hindi niya siguro kinanti yung kapatid nung gang nila, malamang hindi siya mapagdidiskitahan. Meron lang mapagbuntunan ng galit yung mga yon, sige bira na eh. Mabuti na nga lang wala talaga nakakitang kasama ko sila. Kundi baka pati ako nadamay dyan. Kung hindi ba naman kasi ubod ng yabang yung kaklase mo, hindi naman mapag-iinitan. Akala mo kaya niyang idaan ng lahat sa laki niya. Paano na lang kung magturo yung kaklase mo tapos makita nila kahit isa sa mga yon tapos sa akin bumalik? Malalaman nilang kaibigan kita. Siyempre iisipin nila ikaw ang pasimuno. Overthinker ka? Advance ka naman masyadong mag-isip? Hindi pa nga nangyayari, inunahan mo na. Hindi ka naman kasamang nambugbog sa kanya. Kabado ka naman. Ay, masyado kang walang pakialam sa paligid. O ano, wala na bang nanggugulo sa'yo? Wala na. Matapos kasi kaming back-upan ng mga matataas, natakot na sila. 4 nga sa amin na paalis eh. Tapos nagalit silang lahat kay Hazel. Kawawa nga. Kahit patapos na yung school year, hindi nila pinalagpas. Sinisisi nila kung bakit daw napaalis si Michael. Minor issues lang naman daw ang ibang nagawa niya tapos na-kick out pa rin. Eh kung hindi lang daw sana ng gatong si Hazel, hindi na madadagdagan ang kaso niya. Hindi siya mapapaalis. Lahat pa naman ng kaklase namin laging nililibre nun, halos lahat ayaw na siyang kaibiganin. Laging nga umiiyak eh. Feeling ko nga kaunti nila magdadrop na eh.
Ikaw naman kasi, kamag-anak nyo pala yung director natin, hindi ka pa lumapit una pa lang. Hinintay mo pang lumaki ng ganito. Kailangan bang may kapangyarihan ako para galangin ako? Kung hindi nila kayang tratuhin tao ang kapwa nila dahil hindi nila kapantay, may mali sa ugali nila. Tsaka malayong kamag-anak lang naman namin si Tito. Mabuti nga tinulungan kami kahit na ang laki na ng tinulong niya nung pinasok niya kami magkakapatid dito. Kay Freddy, hindi ka naaawa? Hindi na daw nagsasalita. Nakakulong na lang sa bahay tapos lahat pa ng social media account niya binura niya dahil sa mga nababasang comment. Kahit sa account niya mismo, nakakahiya talaga. Bakit naman ako maaawa sa kanila? Hindi ba kanilang mali yun? Hindi ako masamang tao pero alam ko kasi ang pakiramdam ng ginawa nila. Kahit naman kay Hazel, naawa lang ako kasi kinukuhanan talaga siya ng pera ng mga loko na yun. Kaso yun nga, wala naman tayo magagawa kapag nakarma ng isang tao, hindi ba? Parang nagbabayad na sila. Paano? Hindi naman kasi sila naniniwala sa karma. O ayan, nasampulan sila. Tinutulungan mo ba yun si Hazel? Minsan, kaso minsan naalala ko yung sinabi niya sa akin dati. Kahit yung mga tinuring niyang kaibigan, ngayon nilalayuan siya. Pero hindi ibig sabihin nun akong sasalo sa kanya. Bakit hindi ba maturo ni Freddy kung sinong nambugbog sa kanya? Hindi niya raw mamukaan eh. Hindi niya rin daw kilala. Napag-initan lang daw siya, yun ang sabi niya. Ewan ko paano nangyari yun. Hindi rin siya matulungan ng mga pulis eh. Huling araw na ng pasukan. Naging magaan na rin naman ang lahat kay Lira. Wala na siyang kaaway. Wala na ring nang mamata sa kanya o kaya ay nanunukso. Habang payapa ang lahat, hinila siya ni Hazel. Mahinahon naman at ramdam ng dalagita na walang panganib. Hinintay niya kung may sasabihin ba ito sa kanya. Alam kong marami ako nasabing masasakit na salita sa'yo noon. Kung may nagawa man din akong hindi ko maalala. Pasensya ka na. Siguro, naging masama ang trato ko sa'yo. Alam ko naman yun eh. Wala akong maibibigay na tulong sa'yo. Kung ano man yung kailangan mo, wala kang mahihita sa akin. Hindi yun. Salamat kasi kahit na naging masama ako sa'yo, pinagtatanggol mo pa rin ako sa iba nating kaklase. Bumalik yata lahat ng sinabi ko masasakit na salita sa'yo eh. Kaya gusto ko lang sanang mag-sorry. Promise, hindi to kaplastikan. Nang nalaman ng mama ko yung nangyari, nagalit siya sa akin. Grounded nga ako ng halos 3 buwan para makapag-reflect. Lahat ng gadgets ko kinonfiscate niya, pati allowance ko. Ang hirap ng walang pera. Dapat hindi kita diniscriminate dahil lang mahirap ka. Nadala lang siguro ako noon dahil kay Freddy. Hindi naman ako normally ganun eh. Pasensya ka na talaga ha. Okay, dito ka pa ba mag-aaral next school year? Hindi na. Dapat nga magdadrop na ako kaso patapos na ang school year kaya tiniis ko na lang. Ililipat na ako sa ibang school. Kaya nga bago ko umalis, gusto ko talagang makapag-sorry sa'yo. Pasensya ka na talaga ha. Kapag nagkita tayo, sana maging magkaibigan tayo. Ang hirap pala ng karma, no? Sana maging maayos pa lahat. Sorry talaga. Ngumiti si Lira. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng kaklase pero hindi pa rin nun mababago ang katotohanan na hindi sila magiging magkasundo. Iniisip niya na tama na kung ano ang koneksyon nilang dalawa at hindi na kailangan pang dagdagan. Marami ang mga sumunod na nangyari. Hindi na nakapag-aral pa si Freddy, hindi na rin sila nagkita pa ni Lira. Wala kasing balak si Lira na bumisita man lang sa dati niyang kaklase. Dahil iniisip niya na kung ano man yung meron sila sa nakaraan, hanggang doon na lang yun. Walang naging paghingi ng tawad pero sinusubukan naman ni Lira na magpatawad. Hindi man sa mabilis na proseso ng pagpapatawad pero pilit niyang sinasabi sa sarili na darating din ang araw na mawawala na ang galit niya sa tuwing papasok sa isip niya si Freddy. Paraan na rin niya yon para makalaya. Alam niya rin na marami pang pagdaraan ng hirap si Freddy, lalo na at wala namang tao na basta makakatakas sa karma. Pagbabayaran nila kung ano man ang mali nilang nagawa sa ibang tao.
Naging malaking aral na rin yon kay Freddy na kung sakali man na mabibigyan siya ng pagkakataon na makabawi ulit, hindi na niya dapat gawin kung ano ang masama niyang gawain noon. Sa ngayon, nag-aaral pa rin si Lyra pero mas payapa na at mas masaya. May mga naging kaibigan na rin siya. Naging tahimik ang buhay niya at hindi rin siya pumapayag na may ibang taong naaapi. Umaasa siya na sana'y wala ng ibang tao na mabuli at walang guro ang pagtatakpan ang ginagawang mali ng mga estudyante dahil lang sa mapera sila. Kahit pagaano kalaki ang perang taglay natin, hinding-hindi nito kailanman matatakpan o mabubura ang mga maling nagawa natin sa kapwa. Lahat tayo ay nagsisikap para makamit ang gusto natin sa buhay. Hindi dahil may kakayahan tayo, ay pwede na tayong mang-apak ng ibang tao dahil ang karma ay walang pinipiling estado sa buhay. Huwag sanang umabot pa sa puntong may masasaktan bago natin maisip na magbago. Dahil kahit kailan, hindi mababayaran ng sakit at trauma ng mga nasaktan, ng perang kayang ibigay at kitain ng kahit sino man. Huwag sana nating hintayin ang karma bago matutong magbago. Huwag nating hayaang dumating pa ang puntong may masira ang kinabukasan, may masaktan na inosente, o may tuluyang mawala ng tiwala sa mundo bago natin piliing maging mabuti. Sapagkat kapag dumating na ang araw ng pagsingil, hindi nito tinatanong kung sino ang mayaman, sino ang makapangyarihan o sino ang popular. Lahat ay pantay sa harap ng pananagutan. Kayo ba mga apo? Nasubukan nyo na rin bang mabuli noon? Ano rin ang inyong opinyon tungkol sa mga karakter? Kung kayo ay may opinyon o kwento, maaari nyo rin niyang ibahagi. At naway may magandang aral na naibahagi sa inyo ang kwento natin ngayon. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo. Naiinggit ka nga. Hindi na nga ako nag-aaral mabuti at lalong hindi na nga ako